Susumikap ang lokal na pamahalaan ng Binmalay na palakasin ang Public Order and Safety Office nito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga tauhan upang mas mapahusay na maipatupad ang mga batas trapiko sa bayan. Ayon kay Roberto Segundo, ang hepe ng Poso, kulang pa ang kanilang mga tauhan kaya't araw-araw silang nagtatrabaho mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa mga kalsada. Kasalukuyang may 13 tauhan lamang sila ngunit mayroong 2 karagdagang tauhan ngayong araw. Layunin nilang madagdagan pa ito sa 20 upang matugunan ang pangangailangan lalo na sa mga oras na mabigat ang trapiko. Pansin ni Segundo na madalas magkaroon ng matinding trapiko sa bayan, partikular na sa mga oras ng alas 7 ng umaga dahil pasok ng mga estudyante at empleyado at alas 4 ng hapon para sa uwian dahil daanan ng bayan patungo sa Lingayen at Dagupan City vice versa. Saad nito na ang mga tauhan ng Poso ay nakaantabay sa iba't ibang lokasyon sa bayan, kabilang na sa harapan ng Triangle malapit sa simbahan ng Our Lady of the Purification Parish Church, harapan ng munisipyo, malapit sa Binmalay Catholic School Incorporated at sa harapan ng Binmalay Public Market. Bukod sa pagpapatupad ng batas trapiko, tinututukan din ng Poso ang pagsasaayos ng daloy ng trapiko sa palengke sa pamamagitan ng pagpapatupad ng one-way traffic scheme para hindi pakalat-kalat ang mga dinadaanan ng mga sasakyan. Naglalaan din sila ng mga designated na lugar para sa mga tricycle at parking lot para sa mga pribadong sasakyang bibisita sa bayan. Layunin ng mga hakbang na ito na mapabuti ang daloy ng trapiko at mapanatiling kaayusan sa bayan. Nagpaalala naman ito sa publiko na ugaliing sumunod sa batas at mag-ingat para hindi magkaroon ng problema sa hinaharap. Lahat ng tricycle dito sa Binmalay, inaayos namin, sabi ni Mayor. Inaayos namin yung mga paradaan, mga parkingan na lahat dyan. Tapos pag umaga, during ito, pagpasukan, papasok na yung mga estudyante, nandun yung mga Poso, kanya-kanya silang disposition, lalong-lalo sa harap ng school, dito sa Triangle, dito rin sa harap ng munisipyo, saka dito sa in front of the public market. Yan ang inano namin yung mga lahat ng mga traffic dyan. Bali, as of now, 13 kami, baka sabi ni Sir Jerry, baka madadagdagan kami pang 2. As of now, sir, baka, sabi ni, baka dadagdagan pa yan, sir. Baka dadagdagan pa kasi yung kulang pa siguro, sir. Dito sa Binmalay, sir, pag pasok mga 7 o'clock sa umaga. Pero paghapon na, sir, paghapon yan, may mga nabasa ng mga estudyante, mga 4 to 6 na, sir. Pero alas 12 sa rin naman. Hindi naman masyadong, pero alas 12, kunti lang, sir, kunti lang yung alas 12 yung mga bata, yung manggagaling dyan sa Central School. Kunti lang yung tao. Pero ang karamihan talaga, sir, sa umaga at saka hapon. Mayroon silang issue ng LGU, sir. Mayroon silang kapote, mayroon silang bota. Kompleto, sir, binigay ng dito sa munisipyo, sir. Ang puso natin, talagang naka-alert sila dyan sa kanya-kanyang position, sir. O, sir, nagwali kami, sir. Nagwali kami kung wala silang helmet or ano dyan, wala silang driving without license. Lahat yan, yung kahit wala silang base or nagwali kami, sir. Meron kaming TCT ticket, sir. Sir, yung mga may bibisita rito sa Binmalay, sir, kasi ang talagang yung makpan, pinapat namin doon sa auditorium, sir. Diyan sa municipal auditorium, sir. Maluwang, sir. Meron din dito. Meron dyan, sir. Dito sa harap ng munisipyo, sir. Sir, dito, pag pwede rin kung may bakante, pwede rin, sir. Pero ang kadalasan, sir, sa auditorium, sir. Halimbawa, pag dadaan kayo dito sa kalsada, dapat pag tagulang, pinahinay lang takbo para hindi malayos tayo sa disgrasya. At saka yung mga tricycle driver dyan, dapat sumunod tayo sa batas. Kumplituin natin yung mga requirements dyan na dapat ayusin natin ang natin at saka sa pagpamaneho natin, palagi tayo mag-iingat. Para sa programang Bombo Hanay Adugto, Patrol numero 5, Bombo Liver Dacomus nag-uulat, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo, Bombo!